Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang lumang bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Sa likod nito ay may nakatagong isang malaking puno ng balite. Sinasabi ng mga matatanda na matagal na raw itong tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit sa kabila ng mga babala, doon lumipat ang pamilyang Ramos. Dala ng pangarap na magsimula ng panibagong buhay. Sa unang gabi pa lang ramdam na ng pamilya ang kakaibang lamig na bumabalot sa buong bahay. Hindi galing sa hangin kundi tila ba dumadaloy mula sa mismong sahig at pader. Ang kanilang bunso, si Ella, 4 na taong gulang. Siya ang unang nakapansin sa puno. At sa tuwing dudungaw siya sa bintana ng kanyang silid ay nakatitig lamang siya sa balite. Animoy, may nakikita siyang kakaiba. "Ate, ang ganda ng babae sa puno." Sambit ni Ella sa kanyang nakakatandang kapatid na babae. Pero nang sumilip ito ay wala naman itong nakita, hindi mga ugat ng punong kumikilos na parang may daliri sa dilim. Kinagabihan, habang natutulugan lahat, nagising ang ina dahil sa ingay ng mga yapak sa kisame. Mabibigat na yabag. Tila ba may naglalakad na hayop. Ngunit nang silipin niya ito ay wala naman siyang nakita. At sa halip ay bumungad sa kanya ang isang itim na anino sa gilid ng bintana. Saglit lang at nawala rin ito. Kinabukasan, naglalaro si Ella sa may bakuran habang nakatitig siya sa balite. May mahaba, maputlang kamay na dahan-dahang bumaba mula sa mga sanga at kumaway sa kanya. Napangiti ang bata. "Mama, may kaibigan ako." Masayang sigaw niya. Ngunit nang lapitan ng ina ay walang nakitang kahit ano roon. At habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting nagbabago si Ella. Hindi na siya sumasama sa hapagkainan. Mas gusto niyang nakaupo na lang sa tabi ng bintana at nakatingin sa puno ng balite. Madalas siyang bulong na parabang may kausap at sabi niya may laro daw siya mamayang gabi. At habang sinasabi niya yun ay nakangiti si Ella ng parang kakaiba. Minsan, habang naglilinis ang ate niya, sa likod ng bahay ay may narinig siyang tinig mula sa itaas ng balite. Babaeng tinig, malamlam, mahaba ang bawat bigkas. "Isama mo sila, lahat kayo." Napaatas ang kanyang ate at nanginginig at nagtatatakbong pumasok. Pero nang ikwento niya ito ay walang naniwala sa kanya. Isang gabi, napuyat ang buong pamilya dahil sa hagupit ng ulan. Malakas ang kulog, kumikislap ang kidlat at sa bawat pagsindi ng kidlat ay may naaaninag silang aninong nakasabit sa mga sanga ng balite. Mga hugis ng katawan, nakabitin na parang mga bangkay. At sa pinakataas, may isang babae. Mahaba ang buhok, nakangiti habang nakatitig sa kanilang bintana. Sumigaw si Ella, "Mama, gusto na niya akong isama." At bago pa man siya mahawakan ng kanyang ina, biglang bumukas ang bintana at isang mahabang kamay ang umablot sa bata. Napasigaw ang buong pamilya ngunit saglit lang iyon dahil sa isang iglap ay nawala si Ella at wala siyang nagawa kundi umiyak. Kinabukasan, naganap ang mga pulis at kapitbahay, ngunit wala silang nakita. Maliban sa mga bakas ng maliliit na paa sa paligid ng puno na humantong sa pinakagitna ng mga ugat at tuluyang naglaho. Lumipas ang mga buwan, hindi na nakayanan ng pamilya Ramos ang manatili sa bahay. Umalis sila, dala ang pangungulila at takot. Ngunit sa tuwing may bagong dadaan sa lumang bahay ay may mga batang bumubulong. "May bata sa puno, nakangiti siya. Inaanyayahan niya akong maglaro." At hanggang ngayon, sa bawat dilim ng gabi, kapag dumating na ang katahimikan sa buong baryo ay may maririnig na tinig mula sa balite. Malambing, mapang-akit,
tinig ng isang batang babae. Si Ella.